Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 556. Ang dami mong Saturday. Sa ilalim ng mas matibay na kapaligiran, dahan daw ang huminto si Liu Qing at ang iba pa sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Sinulyapan ng una sina Xiaoyan, Liu Shuya, at ang iba pa bago nagsalita ng walang pakialam. Sa wakas ay nagkita na tayo. Matagal kong hinintay ang pagdating ng araw na ito. Natural na hindi sisigat si Xiaoyan sa mga salita ni Liu Qing. Alam ng lahat sa Inner Academy na ang kalaban ni Liu Qing ay si Lin Shuya. Maliban kay Ziyan, ang maliit na halimaw na sumakay sa kanila, halos walang sino man ang may kwalipikasyon na seryosong tingnan ni Liu Qing. Maging si Yan Hao, na nasa ika-4 na ranggo ay nakakaramdam pa rin ng takot sa kaibuturan ng kanyang puso kahit na karaniwang hindi nagpapakita ng kahit kay titing na senyales ng pagkatakot kay Liu Qing. Sana, mas maging maganda ang swerte mo sa pagkakataong ito. Binalikan ni Lin Shuya ang walang pakialam ng ngiti. Bagamat ang laki ng kanyang katawan ay karaniwang isang buong kabilugan na mas maliit kaysa kay Liu Qing, ang espesyal na aura niyang iyon ay naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng kahit kay titing na senyales ng pagiging eclipsed sa harap ni Liu Qing gamit ang kanyang malaking frame. Bagamat simple ang pag-uusap ng dalawa, napuno ito ng type para sa tat feeling na mahirap itago. Bilang matagal na magkaribal, ang dalawang taong ito ay inihambing sa bawat isa sa lahat ng oras. Ang paglaban noong si Liu Qing ay natalo ni Lin Shuya ay dahil sa isang bahagyang kahinaan. Kaya naman, nagtanim siya ng sama ng loob sa kanyang puso sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi niya hinanap si Lin Shuya na makakalaban sa kabila ng kanyang lakas na tumaas nitong 2 taon. Noon, natalo siya kay Lin Shuya sa strong rank ang grand competition. Ngayon, kailangan niyang makakuha ng tagumpay sa lugar na ito. Ang isa ay humahasa ng kanyang espada sa loob ng 10 taon. Para sa laban na ito, pinawi ni Liu Qing ang hindi kilalang dami ng pawis, tiniis ang pakiramdam ng kalungkutan, at natikman lamang ang pait ng pagsasanay. Napakatahimik ng kapaligiran sa mataas na platform habang nag-uusap silang dalawa. Bagamat ang mga nakarating sa mataas na platapormang ito ay pawang malalakas na tao sa tuktok ng Inner Academy, ang mga puso ng lahat ng mapagmataas na taong ito ay nakadama ng iba't ibang antas ng paggalang sa 2 taong ito, aminin man nila o hindi. Pinarangalan ang lakas. Ito ay isang karaniwang tuntunin na umiral sa lahat ng dako sa kontinente ng Daoqi. Nag-intertwined ang dalawang tingin sa gitna ng hangin. May lumilitaw na parang essence na sparks na lumalabas. Napanatili ang tensyon sa pagitan nila. Sa hitsura ng sitwasyong ito, lumilitaw na sila ay pisikal na mag-atake sa isa't isa sa sandaling magkaroon ng hindi pagkakasundo. Siyempre, hindi masyadong nag-aalala si Xiaoyan tungkol dito. Ang dalawa sa kanila ay hindi masyadong mainipin na mga tao. Bagamat ang Liu Qing na ito ay mukhang napaka-bored, mula sa hitsura kung paano siya nakatiis hanggang ngayon matapos talunin ni Lin Shuya, makikita ng isa ang kanyang disposisyon. Sa makatuwid, ang isang bagay na katulad ng pag-aaway sa lugar ay mahihirapang mangyari sa pagitan ng dalawang sobrang kalmadong taong ito. Biglang gumalaw ang tingin ni Xiaoyan, at biglang nakita ang berdeng mukha na si Liu Fei sa likod ni Liu Qing. Itinaas niya ang kanyang mga kilay, tanging napagtanto niya na ang kanyang tingin ay nakalock kay Zhong Er sa gilid. Maliwanag, ang sampal na ibinigay sa kanya ni Zhong Er sa publiko ay nag-iwan sa kanya ng malalim na alaala. Si Zhong Er ay tila walang naramdaman nang harapin ang masamang tingin ni Liu Fei. Isang pares ng magagandang mata ang huminto sa likod ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, isang hibla ng malabong gininto ang mainit na sikat ng araw ang nagkataon na nagkalat, na nag-iiwan ng gininto ang kinang sa malambot, kat-anji tanging, magandang mukha ni Zhong Er. Nanginginig ang mahahabang pilikmata niya sa sikat ng araw. Ito ay malabo, parang isang ilusyon. Sa sandaling ito, ang magandang eksenang ito ay isang bagay na kahit si Liu Fei, na may magandang hitsura, ay nakaramdam ng inggit sa kanyang puso. Ang magandang hitsura na ito ay nasisipsip din sa mga mata ni Yao Sheng sa likod ni Liu Qing. Bahagyang nanginig ang kanyang puso. Agad siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang kamay nang may mahinang malamig na boses na napalitan. Ito ang babaeng sumampal noon.
Dapat tulungan mo akong ilabas ang galit ko kung gusto mong bigyan kita ng pagkakataon. Ang balat sa mukha ni Yao Sheng ay kumaibot. Mabilis na nagbago ang kanyang mga mata sa ilang sandali bago tuluyang ibinato ang kanyang madilim at malamig na tingin kay Xiaoyan. Mabagal na hakbang pasulong, nagbigay siya ng isang mababaw na ngiti at sinabing, Xiaoyan, dapat mong pamahalaan ng maayos ang iyong babae. Kung hindi, maaari kang magdusa ng kaunti. Ang mga salita ni Yao Sheng ay malinaw na nakatarget kay Xiaoyan. Kaya naman, ang mga ekspresyon ni Wu Hao, Hu Jia, at ng iba pa sa likod ni Xiaoyan ay agad na nagbago pagkatapos marinig ito. Galit na nakatingin sa kanya ang mga titig nila. Ang mapanuksong mga salitang ito na biglang sinabi ni Yao Sheng ay naging sanhi din ng bahagyang pagkunot ng noo ni Liu Qing sa gilid. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Malinaw niyang naunawaan na si Yao Sheng ay nagsasalita para sa sampal na tiniis ni Liu Fei. Bilang nakatatandang kapatid na pinsan ni Liu Fei, natural na wala siyang masabi. Sinulyapan ni Liu Qing ang kalmadong mukha ni Zhang Er sa likod ni Xiaoyan. Mukhang may naramdaman siya at ang kanyang mga paa ay humakbang ng paalang sa kanyang kaliwa at muling pinrotektahan si Liu Fei sa kanyang likuran. Nasaksihan niya ang malamultong liksi ni Zhang Er sa fighting arena noon. Kaya naman, hindi siya nang ahas na maliitin siya ng sobra ngayon. Marahil ay masasabi niyang nahuli siya kung hahayaan niyang bugbugin si Liu Fei minsan sa ilalim ng kanyang mga mata. Gayunpaman, ang ibang mga tao ay maaaring magkaroon ng ilang mga pagdududa tungkol sa kanyang lakas kung nangyari ito sa pangalawang pagkakataon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga talukap. Pinagmasdan niya ang madilim, malamig na mukha ni Yao Sheng at iniabot ang kanyang kamay para hawakan ang maselang kamay ni Zhang Er sa tabi niya. Habang itinaas niya ang kanyang tingin para tingnan si Yao Sheng, sinabi niya na may mahinang ngiti. Hindi tayo pinapayagang makipag-away dito. Tutulungan kitang makabawi sa kanila kapag nagkita tayo sa kompetisyon. Ang ngiti ay may lamig na hindi na itago. Ang malabo na nakikitang kulay gininto ang glow ni Zhang Er ay mabilis na napatay matapos hawakan ni Xiaoyan. Bahagya siyang nagsalubong ng kilay, ngunit hindi nagsalita. Ang tanging ginawa niya ay umatras ng isang hakbang habang ang kanyang matatalinong mga mata ay marahang dumampi kay Yao Sheng sa kabilang panig. Itinago rin ng bahagyang ngiti niya ang malamig na lamig. Nang makitang umatras si Zhang Er, si Liu Qing, na ang Dao Qi ay dahan-daang dumadaloy sa kanyang katawan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin sa tahimik na si Zhang Er. Sa kanyang karanasan sa huling pagkakataon, hindi niya alam kung kailan muling sasabog ang huli at mambubugbog ng isang tao. Tama ka. Ibabalik natin ang lahat kapag nagkita tayo sa kompetisyon. Kung hindi, maaaring may mga bagong estudyante na talagang umangat sa langit. Madilim ding tumango si Yao Sheng sa ilalim ng malamig na ngiti ni Xiaoyan. Napakaraming puot sa kanya. Sige, itigil mo na ang pagsasabi ng lahat ng kalokohang ito. Bahagyang sumimangot si Liu Qing, na nakadama na ang kapaligiran ay nagiging tensyonado sa gilid. Binasag ng malalim niyang boses ang lalong malamig na tingin ng magkabilang panig. Kaway ng kamay kay Lin Shuya at sa iba pa, agad siyang tumalikod at tinungo ang sitting area sa mataas na platform. Gusto kong makita kung anong mukha ang mayroon ka para mayayabang na maglibot sa Inner Academy pagkatapos ng kompetisyon. Mukhang ang mga bagong tao na hindi alam ang mga patakaran ay dapat makatanggap ng masasamang sampal bago nila malaman kung ano ang tawag sa mga patakaran. Iniwan ni Yao Sheng ang mga masasakit na salitang ito na may malambot na boses at malamig na ngiti nang dumaan ang kanyang madilim at malamig na mukha kay Xiaoyan. Napakatahimik ng ekspresyon ni Xiaoyan na walang kahit katiting na pag-alon habang tinitigan niya si Yao Sheng na tumalikod at umalis. Unti-unting sumili ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang paulit-ulit na panunokso ni Yao Sheng ay ganap na pumukaw sa kasamaan sa kanyang puso. Sana, hindi mo ako makilala sa kompetisyon. Kung hindi, natatakot akong bigyan ka ng isang nakamamatay na suntok. Dahan-daang inikat ni Xiaoyan ang kanyang ulo habang mahinang nagsasalita sa paraang nagmumungkahi na walang nangyari. Patayin mo siya. Masyadong mayabang ang bastos na iyon. Marahas na ikinaway ni Wu Hao ang kanyang kamay at pinagalitan.
Si Hu Jie sa kanyang tabi ay nagpatuloy din sa pagtango ng kanyang ulo. Mukhang hindi talaga siya masaya sa kapatid na ito. Hihihi. Hindi ko akalain na may sama ka ng loob sa lalaking ito. Lumingon si Lin Shuya at ngumiti kay Xiaoyan habang mapanoksong nagpatuloy. Gayunpaman, hindi rin ito lubos na hindi inaasahan. Sinampal ni Junior Zhon'er si Liu Fei. Para pasayahin siya, natural na darating si Yao Sheng at hahanap-hanapin ka. Dahil sa kanyang katayuan, mahirap para sa kanya na pahirapan ang isang babae. Kaya naman, mas maaga niyang binago ang kanyang sama ng loob, malamang na hindi na niya maililipat ang kanyang sama ng loob. Bumalik kung talagang makikilala mo siya sa kompetisyon. Dapat kang mag-ingat ng kaunti. Medyo kakaiba ang Daochi ng lalaking iyon. Nag-practice siya ng water affinity na Daochi. Nabalitaan na hindi sinasadyang nakagat siya ng isang makamandag na nilalang na tinatawag na Bone Eroding Dark Scorpion. Hindi lamang siya namatay dahil dito, ngunit hindi niya sinasadyang naisama ang lason sa kanyang Daochi. Kapag nakipag-away siya sa iba, ang lason ay nakikipagtulungan sa nananatiling kahinahunan ng water affinity na si Daochi at tahimik na sama-sama sa kanyang Daochi upang tumagos sa katawan ng kabilang partido. Kung hindi ito mapatalsik sa oras, ang taong iyon ay mamamatay sa loob ng wala pang isang araw. Natatawang sabi ni Lin Shuya. Hindi alam kung ito ay sinadya o hindi, ngunit inihayag niya ang lahat ng pundasyon ni Yao Sheng sa kanyang mga salita. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Lin Shuya at ngumiti habang sinasabi. Maraming salamat. Bagamat hindi kailangang katakutan ni Xiaoyan ang Daochi ni Yao Sheng, na sumanib sa lason na likido, na pinoprotektahan ng Green Lotus Core Flame ang kanyang katawan, natural na tatanggapin ni Xiaoyan ang mabuting hangarin ni Lin Shuya. Nakikita ko rin ang taong iyon bilang isang nakakasira sa paningin. Gayunpaman, karaniwan siyang kumikilos ng napakakasya siya sa harap ko. Wala akong mahanap na dahilan para turuan siya ng leksyon. Kung talagang makikilala mo siya sa competition, matutulungan mo akong bigyan siya ng panibagong suntok. Nagsalita si Lin Shuya sa pabirong paraan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Gayunpaman, malamig siyang tumawa sa kanyang puso. Hindi ba siya basta-basta papakawalan kung ordinaryong sakit lang sa katawan? Kailangang burahin ng isang tao ang isang sugat na tumutulo ng dugo kapag nakaharap sa ganitong uri ng taong may murang balat. Saka lamang niya mananatili ang isang sariwang alaala. Ang kapaligiran ng mataas na platform ay muling naging masigla nang umalis ang grupo ni Liu Qing. Habang unti-unting lumilipas ang panahon, dumarami rin ang mga tao sa mataas na plataporma. Habang nakatingin siya sa ibaba, medyo nagulat si Xiaoyan nang makitang ang mga upuan sa ibaba ay ganap na napuno sa sandaling ito. Ang malaking itim na masa ng mga ulo ng tao ay naging dahilan upang masilaw ang mga mata ng mga tao. Gang. Isang sinaunang tunog ng gang ang biglang umalangaw-ngaw sa walang kapantay na maingay na stadium at ito ay umalangaw-ngaw nang hindi nawawala sa loob ng lugar. Sa tunog ng gang na ito, dahan-dahan ding hamina ang ingay hanggang sa tuluyang mawala. Shi. Tahimik na bumagsak ang tunog ng gang at isang malakas na huni ng hangin ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang bawat tao'y nagtaas ng kanilang mga ulo at nakita lamang nila ang ilang mga malabong figure na kumikislap at naglaho. Agad na bumaba ang kanilang mga tingin, at nakita na lamang ang 12 ng matandang figure ng tao na hindi na malayang lumitaw sa mga espesyal na upuan sa isang mataas na plataporma. Nilaibat ng tingin ni Xiaoyan ang mga matandang figurang ito. Karamihan sa kanila ay ang mga pamilyar na elder sa loob ng akademya. Ang nakaitim na damit, matandang lalaki na may puting balbas at buhok sa gitna ay nakakagulat na ang first elder, si Su Chen. Talagang hindi inaasahan na maging siya ay nagpakita na. Mukhang seryosong tinitingnan ng Inner Academy itong strong rankang grand competition. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Dahan-daang lumakad si Su Chen. Ang kanyang kamay ay tila halos nakadiin sa hangin. Agad na tumahimik ang buong stadium hanggang sa ang natira na lang ay maraming tunog ng paghinga. Dahan-dahang lumipad ang kanyang tingin sa buong lugar bago tuluyang huminto sa katawan ng isang binata na nakasuot ng itim na nakasandal sa guardrail. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito,
Isang matandang mahinang boses ang tumunog sa tabi ng tainga ng lahat ng naruroon. Yung may lugar sa strong rangkang, mangyaring pumasok sa arena. Habang bumabagsak ang boses ni Su Chen, makikita agad ng isa ang mga figurine ng tao sa mataas na platform na kumikislap at gumagalaw. Maraming tao ang gumuhit ng arko sa himpapawid habang sila ay patuloy na lumapag sa arena. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at pinagmasdan ang hindi mabilang na mga ulo ng tao sa kanilang paligid. Ang isang alon ng nagniningas na hangarin sa pakikipaglaban ay tahimik na umusbong. Malapit nang maganap ang totoong grand competition. Battle Through the Heavens. Kabanata 557. Pagtukoy sa kalaban. Bang! Isang figurine ng tao na parang metal na pagoda na kulay itim ang nagdala ng malakas na huni ng hangin habang ang kanyang mga paa ay mabigat na lumapag sa lupa. Sa isang iglap, ang maitim na lupa na gawa sa espesyal na material ay tahimik na nakabuo ng ilang maliliit na linya ng bitek na kumakalat mula sa lugar kung saan dumaong ang kanyang mga paa. Higit pa rito, sa sandaling siya ay lumapag, ang 12 ng mga kakompetensya sa arena ay malinaw na nakaramdam ng matinding pagyanig ng lupa. Kaagad, nagulat sila ng mga tingin sa itim na anino na iyon. Nang mapansin nila kung sino ang taong iyon ay bigla silang nagkaintindihan. Tyrant Spear Liu Qing. Malamang na siya lang ang nagtataglay ng ganoong katalas na mapang-uyam na lakas. Sa sandaling lumapag si Liu Qing, ang kanyang katawan ay kasing tuwid ng katawan ng isang sibat, hindi man lang nakayuko ng kaunti. Ang kulay itim na mabigat na sibat sa kanyang likod ay kasing tangkad niya at bahagyang may makapal at mabigat na aura na lumabas mula rito. Biglang itinaas ni Liu Qing ang kanyang ulo pagkalapag sa lupa. Ang kanyang tingin ay itinapon sa isang tiyak na lugar sa mataas na plataporma, at ito ay napuno ng isang mainit na layunin ng pakikipaglaban. Ang lugar kung saan itinapon ang tingin ay ang inaasahang Lin Shuya. Sinundan ng tingin ng buong lugar ang paningin ni Liu Qing at gumalaw. Sa wakas, huminto sila sa katawan ni Lin Shuya. Naramdaman nila ang matalim na head-to-head na aura ng magkabilang panig at isang malaking pag-asa ang nadama sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung sino ang lalabas na mananalo kapag ang tunay na dalawang eksperto sa tuktok ng Inner Academy ay maglalaban. Si Lin Shuya ay nagbigay ng isang mahinang ngiti nang harapin ang mga tingin ng lahat ng naruroon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan sa di kalayuan at agad na idiniin ang kanyang mga daliri sa lupa. Ang kanyang katawan ay parang nahuhulog na piraso ng tingga habang siya ay kumikislap mula sa mataas na plataporma. Isang maputlang berdeng buhawi ang agad na nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa wakas, tila naglalakad siya pababa ng hagdan. Sa bawat pagbaba ng kanyang paa ay parang may inaapakan itong hagdan na hindi nakikita. Ang eksenang ito ay tila parang kaharian ng paglalakad sa himpapawid. Ang ganoong kasanayan ay walang alinlangan na naging sanhi ng pagsabog sa stadium. Alam nilang lahat na kahit na ito ay isang elite na dawang, kailangan niyang hiramin ang puwersa ng mga pakpak ng Daoqi upang manatili sa hangin. Ang isang bagay na tulad ng ganitong eksena ng pagpapakita na hindi humiram ng anumang puwersa upang lumakad na parang ang isa ay naglalakad sa patag na lupa ay mangangailangan man lamang ng lakas ng isang dawang upang makamit. Maging ang ilan sa mga elder sa mataas na platform na iyon ay bahagyang tumango nang makita ang kasanayang ito na ipinahayag ni Lin Shuya. Sa kanilang paningin, natural nilang nakikita na ang una ay hindi totoong lumalakad sa patag na lupa. Sa halip, hiniram niya ang wind affinity ng kanyang Daoqi para bumuo ng invisible landing spot sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito maaaring manatili ng matagal ngunit kahit na ito ang kaso, ito ay isang bagay na nangangailangan ng isang Katanji tanging kontrol ng isang Daoqi. Sa kasalukuyang lakas ni Lin Shuya, ang makapag-perform sa ganoong antas ay nakakamanghana. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng buong lugar, si Lin Shuya ay dahan-dahang naglakad pababa sa himpapawid. Dahan-daang pamatong ang mga paa niya sa lupa at agad na tumayo habang nasa likod niya ang mga kamay. Nagpakitang matikas ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, medyo marami na ang mga babaeng estudyante sa paligid na may mga mata na naglalabas ng mga bituin. Chi. Nang ang lahat ay lasing mula sa eksena ni Lin Shuya na tumuntong sa bakanteng espasyo kanina, ang tunog ng mahina at malalim na kulog ay biglang umugang sa hangin.
May mga taong nagmamadaling nagtaas ng ulo. Gayunpaman, maliban sa kislap ng isang pilak na glow, na agad na nawala sa kanilang mga mata, wala silang ibang natuklasan. Nang ang kanilang mga tingin ay bumaon sa buong lugar, natuklasan ng ilang matutulis na mata na may karagdagang itim na damit na figure ng tao na lumitaw sa arena. Xiaoyan. Ang bilis ng lalaking ito ay talagang mabilis. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga estudyante sa Inner Academy ay pamilyar na sa hitsura ni Xiaoyan. Bukod pa rito, ang lagda na iyon ng Heavy Zuan ruler ay nagpahayag din ng kanyang pagkakakilanlan. Sa isang iglap, sunod-sunod na tunog ang mababang nagulat na boses. Ang hitsura ni Xiaoyan ay hindi kasing bigat o kagandahan ng naunang dalawa, ngunit sa mga mata ng mga taong iyon na may tunay na lakas ay hindi ito nagpatalo kay Liu Qing o Lin Shuya. Pagkatapos ng lahat, ang uri ng bilis ay talagang napakabilis na ito ay medyo nakakatakot. Lumingon sina Liu Qing, Lin Shuya, at ilang iba pa sa arena at ibinato ang kanilang mga tingin sa tahimik, nakaitim na damit, binata. Isang labis na malabo, mababaw na takot ang bumungad sa kanilang mga mata. Ang ganitong uri ng bilis ay isang bagay na kahit sila ay kailangang seryosong tingnan. Bukod pa rito, maliban sa isa o dalawa sa kanila, alam ng marami sa kanilang puso na kahit na ipakita nila ang lahat ng kanilang lakas, malamang na hindi nila makakamit ang ganitong uri ng bilis. Ang bilis ng batang ito ay malamang na mahihirapan sa paghahanap ng maraming tao sa klase ng Dowling na makakapantay sa kanya. At saka, sa hitsura ng kanyang agility technique, mukhang malambot pa rin ito. Dapat ay naabot na niya ang initial mastery. Hindi ko talaga alam kung gaano ito kakilakilabot kapag na-practice niya ito hanggang sa pinakamataas na punto nito. Sa mataas na plataporma, si Elder Hao, na may magandang relasyon kay Xiaoyan, ay hinimas-himas ang kanyang balbas at taos-pusong pinuri. Hindi mababa ang klase ng agility technique na pina-practice niya. Kung hindi, siguradong imposibleng makamit ang ganoong epekto. Isang elder ang tumango, at bahagyang nahulaan ang ilang mga pahiwatig. Ang First Elder Su Chen ay nakatayo ng walang pakialam sa lugar. Sumilay sa kanyang isipan ang medyo pamilyar na dagandong ng kulog. Ilang sandali pa ay parang may naalala siya at agad na nanliit ang mga mata. Ang kanyang puso ay medyo nagulat habang siya ay bumubulong. Paano ang maliit na lalaki na ito ay nagtataglay ng ganoong agility technique? Ito ay isang sikreto ng Wind Lightning Pavilion na hindi ibinibigay sa iba. Kung ang mga taong iyon ay matuklasan ito sa hinaharap, natatakot ako na ang ilang pagkakasalubong ay hindi maiiwasan. Kung alam ni Xiaoyan na nakikilala ni Elder Su ang kanyang Dao technique sa isang sulyap, malamang na siya ay labis na masindak, sa pakiramdam na ang mga mata ng matandang ito ay medyo matalas. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Xiaoyan at ang dalawa pa sa arena, isang maliit na batang babae na nakasuot ng puti ay dahan-daang sumunod sa hagdan at umakyat mula sa isang tiyak na lugar sa ilalim ng entablado. Pagkatapos nito, sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin, naglakad siya papunta sa harapan ng grupo. Parang ngumunguya ang bibig niya habang nakatingin sa lahat ng direksyon. Agad siyang napangiti nang makita niya si Xiaoyan, ipinakita ang kanyang cute na maayos na maliliit na pangil. Hindi alam ng maraming tao sa Inner Academy ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Zian. Marahil, ang mga tao lang sa strong ranking at ilang mas matatandang estudyante ang nakakaalam tungkol sa kanya. Para sa mga bagong mag-aaral na dumating sa ibang pagkakataon, hindi pa nila narinig ang pangalang ito. Hindi naman kasi madalas magpakita ng mukha ang una sa Inner Academy. Bukod dito, walang nang-ahas na hamanin siya. Kaya naman, nagresulta ito sa pagkakakilala lamang ng mga tao ng Inner Academy kay Liu Qing, Lin Shuya, at sa iba pa, ngunit hindi nila alam na ang unang lugar sa strong ranking, ang taong sumakay sa kanila, ay talagang isang cute na batang babae. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng pribadong pag-uusap mula sa nakapalibot na viewing gallery. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng ilan sa mga kakompetensya ay naging medyo hindi natural. Maliban sa mga nakapasok sa strong ranking nitong kamakailang yugto ng panahon, ang takot ay sumilay sa mukha ng karamihan sa iba pang mga tao. Ang reaksyon ng mga taong ito ay naging sanhi ng pagkawala ng lahat sa stadium.
Si Ziyan ay masyadong tamad na mag-abala tungkol sa mga tingin sa paligid niya. Ang kanyang bibig ay paulit-ulit na ngumunguya sa mga danwan na pinadalisay ni Xiaoyan para sa kanya. Ang kanyang mahinahong ugali ay mukhang walang pressure na dulot ng nalalapit na grand competition. Kung ito ay 2 taon na ang nakalipas, mayroon talagang ilang kalaban sa Inner Academy na ito na makakalaban sa kanya. Ngayon, gayunpaman, ang mga elite na iyon ay nakapagtapos na at umalis. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging estudyante na nanatili sa Inner Academy sa pinakamahabang panahon na may hitsura ng isang maliit na batang babae. Kahit na ang estudyanteng ito ay medyo kakaiba. Sa makatuwid, sa kasalukuyang abnormal na lakas ni Ziyan, malamang na maging si Liu Qing at ang iba pa ay mahihirapang makipaglaban sa kanya. Ang batang ito ay naging isang pag-iral sa strong rankang na lumampas sa sentido komon. Ubo. Isang mahinang tunog ng pag-ubo na naglalaman ng Daochi sa tabi ng tainga ng lahat. Kaagad, ang mga pribadong pag-uusap ay nagsimulang lumambot. Ilang sandali pa, tuluyan na silang nawala. Maraming mga tingin ang napataas habang pinagmamasdan nila ang nakaitim na nakasuot na elder sa gitna ng mataas na platform. Ang kanilang mga titig ay puno ng paggalang at takot. Bilang unang elder na ang lakas at awtoridad sa Inner Academy ay mas mababa lamang sa misteryosong punong guro, kahit isang ordinaryong elder ay nagpapanatili ng paggalang sa kanya, lalo na ang mga estudyanteng ito. Dahil nandito na ang lahat, maaaring magsimula ang grand competition. Sabi ni Su Chen na may mahinang ngiti. Gayunpaman, gusto kong magbigay ng paalala bago magsimula ang kompetisyon. Bagamat ang Inner Academy ay may bukas na pag-iisip na kultura, umaasa pa rin ako na magagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang hindi magpakawala ng isang nakamamatay na suntok sa kompetisyong ito. Kayong lahat ay mga estudyante pa rin, at hindi ito ang isang lugar na tulad ng Black Corner Region kung saan ang mga tao ay kumakain sa isa't isa, bagamat ang isang lugar ay parang ang Fighting Academy na may dugong itim. Upang sanayin kayong lahat at huwag hayaan kayong lahat na lumaban hanggang sa kamatayan, kaya dapat sukatin ng bawat isa ang inyong lakas kapag kayo ay hamampas. Bahagyang tumango ang ilan sa mga kakompetensya nang marinig nila ang mga salita ni Su Chen. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagpapanatili ng isang hindi mapagkakatiwalaang saloobin. Sa ganitong uri ng kompetisyon, sino ang hindi lalabas para makapasok sa nangungunang 10? Kapag ang isa ay lumabas ng lahat, ang isa ay mahihirapang kontrolin ang kanyang lakas. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga aksidente. Ang tingin ni Su Chen ay dumaan sa mga mukha ng mga kakompetensya at walang magawang umiling. Ang kapaligiran ng Inner Academy ay unti-unting naging mas mabangis kamakailan. Ang mga baguhan na iyon na hindi alam kung paano magpakawala at pumatay sa fighting arena ay naging masasamang lobo ng damuhan na may napakayamang karanasan sa pakikipaglaban. Medyo mahirap pigilan ang kanilang kabanggas sa sandaling ito. Ang mga patakaran ay pareho sa nakaraan. Ang mga kalaban ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagguhit ng palabunutan. Nang makitang walang gaanong epekto ang kanyang mga salita, huminto rin si Su Chen sa pagsasalita ng mga hindi kinakailangang salita at sa halip ay nagsalita sa malalim na boses. Sa sandaling tumunog ang mga salita, marahan niyang iwinagayway ang kanyang manggas. Kaagad, isang itim na tela na hindi kalayuan sa kanilang harapan ang naanod pababa, at tumambad ang isang batong mesa sa ilalim nito. May isang malaking silindro na gawa sa kahoy sa ibabaw ng mesang bato na naglalaman ng napakaraming patpat na kawayan. Ang silindro ay naglalaman ng 25 stick na may asol na ilalim at 25 stick na may pulang isa. Ang mga numero ay lahat mula 1 hanggang 25. Kung pipili ka ng stick na may asol na ilalim na naglalaman ng numerong 12, ang iyong kalaban ay ang taong may hawak ng stick na may pulang ilalim na may numerong 12. Binuod ni Su Chen ang mga patakaran ng pagpili ng lote ng isang beses. Ang bagay na ito ay hindi masyadong komplikado, sa makatuwid, ang mga mag-aaral na nakaranas nito sa unang pagkakataon ay maaari ding maunawaan. Sige, simulan na ang pagpili ng lot. Ang mga katunggali ay maayos na naglakad papunta sa rock table at pumili ng isang bamboo stick mula sa loob ng silindro. Binasa nila ang kanilang numero sa harap ng lahat bago umalis. Si Xiaoyan ay hindi sabik na pumili ng marami.
Nakatayo siya sa parehong pwesto at biglang kumunot ang noo. Bahagyang tumagilid ang kanyang ulo, lumipad ang kanyang tingin sa lugar sa likuran niya at nagkataon na nakakita siya ng masamang tingin. Mula sa kanyang hitsura, ang taong iyon ay si Bai Cheng na natalo niya noon. Ang bagay niyang ito ay tila may hinanakit pa rin sa kanyang puso. Bukod dito, ang puot na ito ay nagkaroon din ng ilang kawalang kasiyahan. Marahil siya ay katulad ng iba sa pag-iisip na ang dahilan kung bakit siya natalo ng mga kamay ni Xiaoyan ay dahil sa Dragon Strength Pill. Bahagyang nanginig ang mukha ni Bai Cheng nang makita niyang ibinato ang tingin ni Xiaoyan. Naglakad siya pasulong at pumunta sa gilid ng rock table. Nangga pa siya ng kaunti bago pumulot ng bamboo stick na may pulang ilalim. Sa malalim na boses, binasa niya. Red Bottom, 15. Sa sandaling nabasa niya ito, umatras siya sa isang tabi at patuloy na gumamit ng masamang tingin upang titigan si Xiaoyan. Marahas niyang sinumpa sa kanyang puso. Mas mabuti na mamites ka ng bamboo stick na kapareho ng numero ni Liu Qing. Sa ilalim ng sumpa ni Bai Cheng, sa wakas ay dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa rock table. Siya ay random na pumili ng isang stick na may pulang ilalim. Medyo nagulat siya noong walisin niya ang ilalim gamit ang kanyang tingin. Isang mapaglarong pakiramdam ang agad na lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Asol na ibaba. 15. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Unti-unting inangat ang kanyang tingin nang makita niya ang malamig na ngiti sa mukha ni Bai Cheng na biglang tumigas. Battle Through the Heavens. Kabanata 558. Ang simula ng dakilang kompetisyon. Sa sandaling iulat ni Xiaoyan ang kanyang numero, agad na tumigas ang ekspresyon ni Bai Cheng. Sa ibabaw nito naninigas, may karagdagang pamumutla. Nagtanim ng sama ng loob si Bai Cheng para kay Xiaoyan mula nang matalo siya ng kanyang mga kamay, at sinisisi niya ang kanyang pagkatalo sa usapin ng paglunok ni Xiaoyan ng Dragon Strength Pill. Marahil ito ay dahil ayaw niyang aminin ang totoong dahilan ng pagkatalo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matinding takot ang bumangon sa kanyang puso. Lumilitaw na bagaman ayaw niyang aminin ito sa pamamagitan ng kanyang bibig, ngunit sa malalim na bahagi ng kanyang puso ay talagang nakaramdam siya ng takot kay Xiaoyan. Hinigpitan ni Bai Cheng ang hawak sa bamboo stick sa kanyang kamay at tinitigan ang mapaglarong ngiti na nakasabit sa gilid ng bibig ni Xiaoyan. Bahagyang namula ang mukha niya habang nakababa ang mga mata. Ang titig na iyon ay para siyang nakahawak ng isang gutom na lobo gamit ang kanyang kamay. Damat, kahit na kailangan kong gawin ang lahat sa pagkakataong ito, hindi kita bibigyan ng pagkakataong malagay sa nangungunang 10 posisyon sa strong ranking. Kalmadong tinitigan ni Xiaoyan si Bai Cheng na nakayuko. Pinaglaruan niya ang kawayan sa kanyang kamay, ngunit hindi masyadong nag-aalala sa kanyang puso. Noong 1 star pa lang siya na Dowling, nagawa niyang talunin si Bai Cheng. Ngayong medyo umusad na ang kanyang lakas, hindi na niya kailangan pang gumawa ng isang bagay tulad ng pagpagod sa kanyang sarili mula sa labis na pagsisikap na ginawa niya sa huling pagkakataon. Pagkatapos ni Xiaoyan, may ilang mga tao na nagpatuloy sa pamimites ng mga kawayan. Kabilang sa kanila, ang kalaban ni Wu Hao ay isang 1-star na Dowling na nasa ika-43 na ranggo sa strong ranking. Ang ganitong uri ng lakas ay maaari lamang ituring na nasa likod ng strong ranking. Bagamat ang lakas ni Wu Hao ay nasa tuktok lamang ng klase ng Dadoushi, malaki ang tsansa niyang manalo kung gagawin niya ang lahat. Sa itsura ng nakangiti niyang anyo, halatang natutuwa siya sa kanyang swerte. Matapos piliin ng huling katunggali ang kanyang pwesto sa ilalim ng tingin ng lahat, ang pagkakasunod-sunod ng mga laban sa arena ay halos naayos na. Ang bilang ng mga taong nasaroon ng loob na may mga walang magawang tingin sa kanilang mga mukha ay hindi nagkukulang. Ito ay dahil ang kanilang mga kalaban ay ang mga eksperto na nireranggo sa tuktok ng strong ranking. Sa kanila, ang isang kapwa na umabot sa lakas ng isang 4-star Dowling ay nagkataon na pumili ng isang numero na kapareho ni Liu Qing. Sa sandaling nabasa ang numero, ang ekspresyon ng lalaking ito ay agad na namula. Bagamat ang kanyang lakas ay maaaring ituring na nasa gitnang antas sa strong ranking, ang kanyang mga pagkakataong manalo ay walang alinlangang bumagsak sa isang hindi gaanong halaga sa harap ng isang nangungunang eksperto tulad ni Liu Qing.
Ang nakakatuwa ay ang kalaban ni Zian. Ang taong ito ay isang maitim na kabayo na kamakailan lamang ay nagnakaw ng limelight at pumasok sa strong ranking. Bukod dito, sa hitsura ng kanyang ugali, siya ay tila isang tao na alam lamang kung paano mag-retreat at magsanay. Nagresulta ito sa wala siyang gaanong kaalaman tungkol kay Zian. Kaya naman, nang makita niya na ang kanyang kalaban ay talagang isang maliit na babae, sinimulan niyang ibuka ang kanyang bibig at tumawa ng nakakainis sa ilalim ng ilang mga tingin mula sa kanyang paligid ay nakalaan para sa pagtingin sa isang tulala. Nang makita ang eksenang ito, na-control ni Xiaoyan at ng iba pa ang kanilang pagtawa. Marahil ay iiyak kaagad ang taong ito hanggang sa dapit hapon kapag nagsimula na ang kompetisyon. Ang mga tingin ni Su Chen ay dahan-daang lumipad sa buong lugar. Nang makita niyang lahat ng mga kakompetensya ay nakuha na ang kanilang mga kalaban, bahagya siyang tumango. Isang mahinang matandang boses ang umalangaw-ngaw sa buong stadium. Dahil tapos na ang pagguhit ng palabunutan, dapat kayong lahat ay bumalik muna sa inyong mga upuan. Ang pagkakasunod-sunod ng mga laban ay sunod-sunod na iguguhit. Nang tumunog ang kanyang mga salita, ang kamay ni Su Chen ay gumuhit ng isang bamboo stick mula sa isang silindro sa kanyang harapan. Sinulyapan niya ito at mahinang sinabi. Number 7. Ang katawan ng dalawang tao sa mga kakompetensya sa arena ay biglang bumangon nang marinig ang numerong tinawagan ni Su Chen. Yung mga taong may blue at red bamboo stick bottom na may numerong 7 ay dapat manatili. Ang iba ay dapat umalis. Utos ni Su Chen habang winawagayway ang kanyang kamay. Agad na nagmadaling lumabas ang lahat nang marinig ang utos ni Su Chen. 2 tao na lang ang natira. Alam din ng 2 tao sa arena ang mga patakaran. Sa sumunod na sandali, mabilis nilang itinoon ang kanilang atensyon. Ang kanilang mga mukha ay masikip habang ang mahinang Daochi ay umapaw mula sa kanilang mga katawan. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng kani-kanilang mga sandata habang matalim na sinusukat ng kanilang mga tingin ang kanilang kalaban. Ang viewing gallery na naging mas tahimik ang mga mata sa unti-unting tumatagos na nagniningas na layunin ng pakikipaglaban sa arena, at muling nagsimula ang mga pribadong pag-uusap. Ang ilan sa mga titig ay naging mainit din sa sandaling ito. Ang strong ranking grand competition na matagal na nilang inaasam-asam ay tuluyang nahugot ang kurtina. Bumalik sina Xiaoyan at Wu Hao sa mataas na plataporma. Ang dating tingin ay nakasalubong kay Lin Zai sa hindi kalayuan, nagpapalitan ng ngiti at pagtangon ng kanilang mga ulo. Ang 2 taong ito ay nasa ika-35 at ika-38 na ranggo. Ang kanilang lakas ay hindi masyadong malayo sa isa't isa. Magkakaroon ng kaunting pagkabalisa kapag nag-away sila. Tiningnan ni Wu Hao ang 2 tao sa arena at tumawa. Biglang tumango si Xiaoyan. Nakasandal ang kanyang katawan sa guardrail habang ang kanyang tingin ay tamad na nanatili sa arena. Hindi inaasahan na ang kalaban ni Xiaoyan Gege ay si Bai Cheng na naman. Tinakpan ni Zhang Er ang kanyang bibig at tumawa ng mahina. Siya ay isa lamang na natalo sa akin. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Ang kanyang titig ay may hindi kilalang nararamdaman. Bagamat may mag-asawang magsasabi na ang kanyang pagkapanalo kay Bai Cheng ay dahil umasa siya sa tulong ng isang medicinal pill, kahit na pagkatapos niyang maglagay ng stage at tumanggap ng mga hamon noon, hindi nito inalis ang ugat ng isyu. Ngayong muli silang magkikita, nagkataon na malinaw niyang naipapakita ang kanyang lakas para makita ng lahat sa publiko. Kung matatalo niya si Bai Cheng ng 1 beses, magagawa niya itong talunin sa pangalawang pagkakataon at kahit sa pangatlong beses. Ngunit mukhang may sama ng loob sa iyo ang taong iyon. Ang iyong pagpupulong sa pagkakataong ito ay maaaring mauwi sa isang all-out match. Bagamat hindi ka natatakot sa kanya, dapat ka ring mag-ingat. Kung sakaling masaktan ka niya pagkatapos ng lahat, ikaw ay mapahamak sa mga susunod na laban. Sumimangot si Wu Hao at nagpaalala. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Ang kanyang karakter ay orihinal na napaka-maingat. Natural, mag-iingat siya laban sa mga ganitong bagay. Kung nakapasok man siya sa top 10 nanogram strong ranking ay nakaapekto sa mahalagang bagay kung ang Fallen Heart Flame ay mapupunta sa kanyang mga kamay. Sa makatuwid, pinagtibay niya ang isang labis na maingat na saloobin sa kompetisyong ito,
natatakot na mangyari ang isang simpleng pagkakamali na magreresulta sa isang paglihis sa kanyang mga plano. Habang nag-uusap ang iilan sa kanila, ang dalawang tao sa ibaba ay biglang nagsalpukan sa ilalim ng mga alon ng nagninangas na ingay mula sa viewing gallery. Ang makapangyarihang Daochi ay nakipag-ugnayan sa isa't isa, na sumabog na may mga alon ng mababa at malalim na pagsabog na tunog. Habang kumikislap ang mga figure ng tao, isang malinaw na tunog ng metal ang paulit-ulit na lumitaw at kumislap ang mga spark. Mula sa simula ng laban, ang warm-up ay tinanggal at sila ay pumasok sa isang tunay na all-out fight. Ang isa sa dalawang tao sa arena ay ang Fire Affinity na Daochi habang ang isa naman ay Wood Affinity. Bagamat ang lakas ng huli ay medyo mas malakas, lumitaw siya na medyo mabigat sa kanyang pagtatanggol sa pag-atake ng kabilang partido dahil sa kanyang Daochi na pinigilan ng kabilang partido. Ang katunggali ng Fire Affinity na Daochi ay medyo matalino din. Naunawaan niya ang kakanyahan ng paglabas ng lahat ng sabay-sabay. Habang ang kanyang mga pag-atake ay pinakawalan, nagninangas, mainit na hangin ang patuloy na lumitaw. Ang maputlang-pulang Daochi ay parang mga kumpol ng mga apoy na parang substance na bumangon, gumuhit ng maraming arco sa hangin at marahas na humahampas sa kanyang kalaban. Gayunpaman, sa ilalim ng mabangis na pag-atake na ito mula sa kanya, ang Wood Affinity na Daochi na estudyanteng iyon ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot o pagbabago sa ekspresyon. Kalmado ang mukha ng huli habang tinatanggap ang lahat ng atake mula sa kalaban. Bagamat lumilitaw na siya ay nahulog sa isang dahado, hindi siya nakatanggap ng anumang malubhang pinsala. Ang labanan sa arena ay halos hindi maituturing na isang mataas na antas ng labanan kahit na sa loob ng Inner Academy. Kaya naman, nakatutok dito ang audience sa nakapaligid na viewing gallery. Hindi kumikislap ang kanilang mga mata habang nakatitig sa dalawang figure ng tao sa arena. Nakakagigil na hiyawan at pinag-isang hiyawan ang ibinuga at walang tigil na umalangaw-ngaw sa arena. Bagamat ang laban sa arena ay labis na kapana-panabik sa mga estudyante sa viewing gallery, maaari lamang itong maging dahilan upang bahagyang tumango si Xiaoyan at ang iba pa. Kung tutuusin, iba ang kanilang lakas, natural na iba ang tingin nila sa mga bagay-bagay. Anuman ang kanilang nakita, titingnan nila ang mga bagay mula sa ibang punto ng pananaw. Malapit nang matalo ang Fire Affinity na Daochi na estudyanteng iyon. Tamad na sinulyapan ni Xiaoyan ang laban sa arena bago biglang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Ha! Si Wu Hao at Wu Jie sa gilid ay medyo natigilan nang marinig nila ito. Sa kasalukuyan, ang Fire Affinity na Daochi na iyon ang pangunahing may hawak ng kumpletong kalamangan sa laban. Bagaman ang Fire Affinity na Daochi ay may malalakas at mabangis na pag-atake, hindi ito magtatagal. Malinaw na ang karanasan sa pakikipaglaban ng kanyang kalaban ay mas mayaman pa sa kanya at marunong umiwas at mag-drag ng mga bagay-bagay. Wood Affinity Daochi ay maaaring may mas mahinang lakas ng pag-atake kaysa sa Fire Affinity na Daochi, ngunit ito ay nakahihigit sa tibay nito. Bukod dito, maaari rin itong automatikong magpagaling ng mga pinsala. Kung maingat mong mararamdaman ang mga bagay-bagay, matutuklasan mong bumabagal na ang pag-atake ng mag-aaral na Daochi ng Fire Affinity. Binabaliktad naman ng kalaban niya ang sitwasyon. Sa hitsura ng mga bagay, malamang na ang mananalo ay matutukoy sa loob ng 10 minuto. Ngumiti si Zhon'er sa gilid at ipinaliwanag ang sitwasyon sa mahinang boses. Ang kanyang pananaw ay hindi gaanong mahina kaysa kay Xiaoyan. Mula sa isang tiyak na punto ng view, mas tumpak pa niyang nakakakita kaysa kay Xiaoyan. Naging mas matulungin din sina Wu Hao at Hu Jie nang marinig nila ang pagsusuri ni Zhon'er. Ilang sandali pa, tumanggo sila sa gulat. Talaga. Napatingin si Xiaoyan sa nakangiting mukha ni Zhon'er sa tabi niya. Ang maliit na batang babae na ito ay tumingin sa mga bagay na mas tumpak kaysa sa kanya. Kahit papaano ay hindi niya matukoy na ang mananalo sa dalawang taong ito ay matutukoy sa loob ng 10 minuto. Ang mga bagay ay eksakto tulad ng hinulaan ni Zhon'er. Sa ika-8 minuto, isang biglaang pagbabago ang naganap sa labanan na puno ng pagkabalisa. Ang Wood Affinity na Daochi na estudyante, na pasibong nagtatanggol, ay biglang nagpakawala ng matinding pag-atake.
Ang maputlang berdeng Daochi sa kanyang kamay ay parang sinag ng liwanag habang ito ay bumaril. Sa wakas, dumaan ito sa depensa ng kalaban sa bilis ng kidlat at malakas na bumagsak sa kanyang dibdib. Kaagad, ang mukha ng mag-aaral na Daochi ng Fire Affinity na iyon ay naging puti-putla. Isang subo ng sariwang dugo ang damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Marahas na bumagsak ang kanyang katawan palabas ng arena. Sa oras na umakyat siya, tanging ang dumadagandong na parang kulog na palakpakan ang kanyang naririnig sa buong stadium. Ang mukha niyang iyon ay nalulumbay at hindi nasisiyahan. Ang unang laban ay napanalunan ni Hibo. Walang pakialam na inihayag ni Su Chen ang resulta ng laban mula sa mataas na platform. Ang laban na ito ay hindi maituturing na napakatindi. Para siyang larong bata. Walang gaanong papuri sa kanya. Habang umalangaw-ngaw ang palakpakan sa buong stadium, marahan na sumandal si Su Chen sa likod ng kanyang upuan. Muli siyang pumulot ng bamboo stick mula sa bamboo cylinder. Matapos bahagyang magulat, agad siyang naglabas ng isang hindi sinasadyang ngiti habang nagsasalita sa ilang elder sa kanyang tabi. Mukhang makikita natin ang isang mas kawili-wiling laban kaysa sa huli. Ang pangalawang laban, numero 28. Nang bumagsak ang boses ni Su Chen, isang figure ng tao ang biglang sumulpat sa entablado. Ang tao ay isang lalaking mayabang at mayabang ang mukha. Bilang Dark Horse na ang kamakailang limelight ay lumagpas pa sa kay Xiaoyan, umaksyon siya sa ika-33 na posisyon sa strong rank mula sa labas nito. Bukod dito, ang taong ito ay tila nagbitaw ng ilang mapagmataas na salita na nagsasabing kung bibigyan siya ng 5 araw, tiyak na mananalo rin siya kay Xiaoyan. Nagdulot ito ng maraming tao na humanga sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, hindi nagbigay ng tugon si Xiaoyan dito. Ang huli ay abala sa kanyang pag-urong, at hindi nagkaroon ng oras na abalahin ng ilang mga kapwa na naging matagumpay. Hindi nagtagal pagkatapos na umakyat ang lalaki sa entablado, lumitaw ang isang maliit na katawan sa ilalim ng tingin ng lahat. Ang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit ay dahan-daang umakyat sa entablado sa ilalim ng tumatawa na tawa sa mga mata ni Xiaoyan at ng iba pa. Ha ha ha. Batang babae, magpahinga. Talagang magpipigil ako. Hindi napigilan ng lalaki na matawa habang pinagmamasdan ang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit. Tila nakikita na niya ang magandang tanawin ng kanyang pag-asenso. Sina Xiaoyan, Lin Shuya, Liu Qing, at ang iba pa sa mataas na platform ay pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga noo sa mukha ng mayabang na pagtawa ng lalaking iyon. Ang kaawa-awa nitong lalaking ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 559. Beiju. Ang pagtawa ng lalaki ay tuwirang naging dahilan upang tumahimik ang ilan sa mga katunggali sa mataas na plataporma, na alam ang realidad ng sitwasyon. Maging sina Liu Qing, Lin Shuya, at ang iba pa ay hindi man lang magagarantiya ng 50% pagkakataon ng tagumpay kahit na sila ay lumaban para harapin si Ziyan. Ngunit ang taong ito, naramdaman din ng lalaking nasa entablado na may mali sa mga tingin sa paligid niya pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon. Gayunpaman, hindi niya alam ang eksaktong dahilan nito. Bahagyang tumigas ang ngiti sa kanyang mukha habang maingat na damapo ang kanyang tingin kay Ziyan. Paano niya makikita ang baseline ni Ziyan gamit lamang ang kanyang lakas? Sa kanyang mga mata, naramdaman lamang niya na ang katawan ng huli ay walang napakalakas na pag-agos ng Daochi. Siya ay naging mahina at tila napakahina para makatanggap ng suntok. Sa wakas ay dumating si Ziyan sa arena sa ilalim ng maraming kakaibang mga tingin mula sa paligid. Ang kanyang malalaking maitim na mata ay sumulyap sa lalaki habang ang kanyang 10 daliri ay nag-cross sa isa't isa. Sa mahinang pagtulak, agad na naglabas ng basag ang kanyang mga buto. Itinaas niya ang kanyang ulo at mata ang First Elder Su Chen at nagsalita sa isang mapagmataas at matandang paraan. Hoy, matandang lalaki. Pwede na ba kaming magsimula? Napatulala kaagad ang buong stadium nang ilabas ang mga salitang ito. Ang ilan sa mga taong nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Ziyan ay medyo mas mabuti. Ang mga walang alam ay may mga mukha na ganap na mapurol. Mayroon talagang isang tao sa Inner Academy na naglakas loob na makipag-usap sa First Elder sa ganoong paraan. Bukod dito,
Ang kalaban ni Ziyan ay kabilang din sa mga mapurol na taong ito. Walang magawang umiling si Su Chen mula sa mataas na plataporma. Talagang wala siyang anumang solusyon patungkol sa mapaglarong batang ito. Sinulyapan ng kanyang tingin ang ilan sa mga matandang iyon na tumatawa sa tabi niya at may wagayway lamang ang kanyang kamay habang sinasabi niya. Simulan. Tandaan, huwag kitilin ang buhay ng isang tao. Nagkibit balikat si Ziyan at sinabing, relax. Isang suntok. Magreresulta man ito sa isang malubha o menor de edad na pinsala, depende sa kung gaano niya kakayanin ang mga suntok. Mayabang. Bagaman ang kabilang partido ay isang maliit na babae lamang, ang mukha ng lalaki sa kabilang banda ay hindi maiwasang lumubog matapos ang mababang pagtingin sa ganoong bagay sa harap ng napakaraming tao. Sinabi niya sa napakahigpit na boses. Huwag mong isipin na magpapakita ako ng awa dahil lang sa bata ka. Tandaan mo ang pangalan ko, Beju. Agad na ibinaba ni Ziyan ang kanyang maputlang lilang nakapusod habang tinitigan niya ang lalaking nagpakita ng isang paraan ng pagtuturo. Ang kanyang cute na malinaw na pangil ay naglapat sa isa't isa. Kaagad, bahagyang itinaas ang kanyang maselang mga paa at biglang lumapag pagkaraan ng ilang sandali. Bang! Isang malalim na putok na pagsabog ang biglang tumunog nang lumapag ang kanyang mga paa. Sa isang iglap, ang isang kalahating talampakang lapad na linya ng crack ay mabilis na kumalat mula sa mga paa ni Ziyan sa harap ng walang katapusang gulat na paghingal. Ang crack line ay parang sawa na tumatambanggan sa ilalim ng lupa. Sa ilang sandali, naabot nito ang paanan ng kaparehong natulala na lalaki na tinawag ang kanyang sarili na Beju. Ang linya ng crack ay pinahaba, at isang hindi nakikitang puwersa ang bumaril. Sa wakas, nabasag ito ng malakas patungo sa dalawang paa ng lalaki. Mukhang may naramdaman din si Beju nang umabot na sa paa niya ang crack line. Kahit na isang madilim na anino at pagkabalisa ang lumitaw sa kanyang puso sa sandaling ipinakita ni Ziyan ang kanyang nakakatakot na lakas, hindi siya makapag-isip ng husto sa sandaling iyon. Sa isang mahigpit na sigaw, ang makapangyarihang Dao Chi ay agad na lumabas sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang kulay abu-puting Dao Chi armor sa ibabaw ng kanyang katawan pagkaraan ng ilang sandali. Ang Dao Chi armor ni Beju ay naipon ng napakabilis. Maliwanag, mayroon din siyang napakalaking lakas upang maabot ang hakbang na ito. Gayunpaman, kung may dapat sisihin, masisisi lang niya ang kanyang kaawa-awang kapalaran sa pagkikita ni Ziyan, na kahit na sina Liu Qing, Lin Shuya, at ang iba pa ay iniiwasan kahit anong mangyari. Sa lakas ni Ziyan na maihahambing sa isang dawang, kahit isang solong welga ay nagtataglay ng lakas na hindi maaaring maliitin. Kaya naman, kahit na ang katawan ni Beju ay may Dao Chi armor na nagpoprotekta sa kanya, ang matigas na mukhang Dao Chi armor na iyon ay ganap na nabasag sa bilis na lantes sa sandaling magkadikit ang dalawa. Bukod dito, ang kanyang baluti ay ganap na nabasag sa napakaikling panahon. Ang mabangis na puwersang iyon ay walang awang tumagos sa Dao Chi armor at bumangga sa isang lugar sa pagitan ng mga binti ni Beju. Sa makatuwid, isang matalim na hiyaw na palm unit sa kanyang mga baga ay tumunog sa stadium. Habang pinagmamasdan nila si Beju, na nakayakap sa kanyang ibabang bahagi ng katawan habang ang kanyang buong katawan ay nakabaluktot sa lupa na parang isang malaking hipon, lahat ay nagpunas ng malamig na pawis sa kanilang mukha habang mukhang nakatulala. Ang ilan sa mga lalaking estudyante ay nakahawak sa kanilang ibabang bahagi ng katawan na walang malay bilang isang reflex. Nanlamig ang kanilang mga katawan. Kung tatamaan sila sa ganitong paraan, malamang na kahit gumaling ang bagay na iyon, magkakaroon ng phobia sa kanilang mga puso. Si Xiaoyan at ang iba pa sa mataas na platform ay natigilan din habang nakatingin sila sa arena. Ilang sandali pa, hindi nila sinasadyang lumunok ng laway. Ang taong ito, kahit na siya ay mukhang hindi nakakapinsala sa kapwa lalaki at hayop at kahit na mukhang medyo cute, ang kanyang pag-atake ay napakasama. Anong brute force? Tila hindi man lang siya gumamit ng anumang enerhiya at lubos na umasa sa lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ang matubig na mga mag-aaral ni Zhon'er ay matamang nakatitig kay Ziyan habang siya ay mahinang nagsasalita. May kaunting pagtataka ang boses niya. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Sa sandaling tumama si Ziyan,
hindi niya naramdaman ang pagbabago ng enerhiya. Gayunpaman, mas naiintindihan niya ang mga bagay sa sandaling naisip niya ang totoong pagkatao nito. Karamihan sa mga magical beast ay kilala sa kanilang makapangyarihang pisikal na katawan. Bukod dito, kahit si Yao Lao ay nagsabi na si Ziyan ay maaaring isang pambihirang natatanging hayop mula noong sinaunang panahon. Sa pagkakataong iyon, hindi nakakagulat na taglay niya ang napakalakas na lakas. Ang mga mukha ni Su Chen at ng iba pang mga elder sa upuan ng mga hurado ay bahagyang kumaibot. Ang ilan sa mga elder ay nagpakawala ng mga tuyong tawa na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang dapat nilang sabihin. Ubo. Inalis ni Su Chen ang emosyon sa kanyang mukha at nagpakawala ng tuyong ubo. Sinabi niya na may mapait na ngiti. Si Ziyan ay nanalo sa laban na ito. Boring. Napakunot ng noo si Ziyan. Inip niyang iwinagayway ang kanyang kamay habang nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Ang kanyang magandang maliit na katawan ay pumutok ng paputok sa hangin bago dahan-daang lumapag malapit sa guardrail, na sinasandalan ni Xiaoyan, sa mataas na platform. Ngumiti ito sa kanya. Ang iyong pag-atake ay talagang napakasama. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang cute na ugali ni Ziyan na tila inukit mula sa jade, kahit siya ay hindi makapaniwala na makakagamit si Ziyan ng ganoong masamang taktika kung hindi niya ito nasaksihan para sa kanyang sarili. Sa ibang pagkakataon, nagkataon kong nakita siyang nakakuha ng tagumpay sa isang laban. Pagkatapos ng laban, hayagang sinabi niya sa lahat na ang susunod niyang kalaban ay ikaw. Sinulyapan ni Ziyan ang susunod na laban na nagsimula sa arena, hinawakan ang kanyang maputlang purple na ponytail at tumawa habang nagsasalita. Medyo natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Naisip niya na si Ziyan ay kumilos sa ganitong paraan dahil siya ay naiinip sa kabilang partido. Ito ay hindi inaasahan na ang bagay ay talagang naglalaman ng ilang kaugnayan sa kanya. Gayunpaman, ang batang babaeng ito ay talagang magiliw para sa kanya. Ngumiti si Xiaoyan at hinimas ang maliit na ulo ni Ziyan. Nagsalita siya ng mahinang tumawa. Kaya kung ayusin ang mga ganitong bagay, hindi mo kailangang istorbohin ang mga ito. Kung hindi kita tutulungan, tiyak na hindi mo ako tutulungang pinuhin ang mga danwan sa hinaharap. Malungkot na umiling si Ziyan at umungol. Bilang isang magical beast, wala siyang gaanong tusong pakana gaya ng isang tao. Inosente niyang inisip na sa pamamagitan lamang ng pagkuha kay Xiaoyan na tunay na pagkakautang sa kanya ng isang pabor ay patuloy nitong tutulungan itong pinuhin ang mga danwan. May utang ka sa akin ngayong tinulungan kitang turuan ng leksyon ang taong iyon. Tatandaan ko ito. Ungol ni Ziyan. Hihihi. Sige. Maaari mong isaalang-alang na may utang ako sa iyo. Umiling si Xiaoyan, pakiramdam na hindi siya makatawa o umiyak. Hinailan niya ang ponytail ni Ziyan at pinagmasdan ang cute na mukha nito na nagpakita ng masayang ngiti sa isang kisap mata. Ang imahe ng isang maliit na batang babae, na may mahiyain na mukha at ang kanyang katawan ay laging may kababaang glob na nakababa na may halong dugo ng kapwa-tao at ahas na sumikat sa kanyang isipan. Nagtataka ako kung kumusta na si Qinglin. Bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Noon ang maliit na batang babae na nahulog sa bibig ng isang tigre sa Jiama Empire ay kalaunan ay inagaw ng mga tao mula sa Sky Serpent Mansion mula sa kanyang mga kamay. Patuloy na nakaramdam ng guilt si Xiaoyan sa mahiyaing batang babae na ito. Hihihi. Natawa si Ziyan nang makita niyang si Xiaoyan ang tumatango sa kanyang ulo ay ipinakita niya ang kanyang cute na maliliit na pangil na nakatayo sa guardrail at tinapik ang mga balikat ni Xiaoyan habang nagsasalita sa isang magiting na boses. Makakasiguro ka na sa pagtatakip ko para sa iyo, tiyak na papasukin kita sa top 10. Bubugbugin ko ang sinumang maglakas loob na agawin ang iyong posisyon hanggang sa siya ay kalahating buhay. Hindi bumaba ang boses ni Ziyan. Sa makatuwid, maririnig ng mga kakompetensya sa mataas na platform ang kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, ang karamihan sa mga mukha ay bahagyang nagbago. Naiintindihan ng maraming tao kung gaano nakakatakot si Ziyan sa kanilang mga puso. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Marahan niyang kinatok ang ulo ni Ziyan. Habang tinitingnan niya ito na hinihimas ang kanyang noo na may mukha na punong-puno ng paninisi,
hindi niya maiwasang matawa at sabihin. Natural akong gagawa ng todo para makapasok sa top 10. Kung tutulungan mo ako, hindi ako makakaupo ng maayos kahit na makapasok ako. Inilibot ni Zian ang kanyang mga mata. Bumulong siya ng ilang pangungusap, ngunit sumunod at hindi na nagpatuloy sa pagbigkas ng mga salitang iyon kanina. Hihihi. Hindi inaasahan na si Brother Xiaoyan ay talagang pamilyar kay Senior Zian. Isang pamilyar na tawa ang biglang tumunog sa gilid niya. Lumingon si Xiaoyan para tingnan. Ito ay talagang si Lin Shuya at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng mga taong ito ay bahagyang lumilipat patungo kay Zian sa gilid. Senior. Napaawang ang bibig ni Xiaoyan. Tiningnan niya ang dalawa at hindi niya napigil ang mapangiti. Gayunpaman, sa ibabaw ng pakiramdam na ito ay nakakatawa, siya rin ay medyo natigilan. Karaniwan, pinananatili ni Lin Shuya ang isang walang malasakit na aura sa harap ng lahat. Gayunpaman, kahit paano niya ito tingnan, ang ngiting iyon ay naglalaman ng pag-aalala at kahit natakot. Sinulyapan ni Zian si Lin Shuya at tinatamad na nagsalita. Kaya ikaw pala. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Napakabilis mo talagang tumakbo sa huling laban. Lumitaw ang kahihiyan sa mukha ni Lin Shuya nang hindi siya makapagsalita. Noon, sa strong ranking grand competition na iyon, nagkataon na nakilala niya si Zian sa final round. Sa oras na iyon, natural na hindi kasing lakas na ngayon ang kanyang lakas. Sa makatuwid, sa sandaling nakilala niya si Zian, tumakbo siya palayo sa arena at inamin ang pagkatalo sa isang lubhang mapagpasyang paraan. Naging sanhi ito kay Zian, na nabigong bugbugin ang isang tao, upang patuloy na makaramdam ng sama ng loob. Ang boring talaga ng competition na ito. Maaari kayong lahat magpatuloy sa paglalaro. Mukhang walang lalaban sa akin ngayon. Pinagmasdan ni Zian ang napakaalab na labanan sa arena na dumarating at umalis para lamang humikab. Kinawayan niya ang kanyang kamay kay Xiaoyan bago siya tumalon pababa mula sa mataas na platform at tumilapon palabas ng stadium. Walang magawang umiling si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang nawawalang katawan ni Zian. Inikat niya ang kanyang ulo at tumingin sa gawin ni Lin Shuya kung saan gusto niyang magsalita para lang pigilan ang kanyang sarili. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan, ngumiti, at nagtanong. Ano iyon? Hihihi. Pamilyar na pamilyar ba si Kuya Xiaoyan kay Senior Zian? Tuyong tumawa si Lin Shuya. Ganoon lang. Inilahad ni Xiaoyan ang kanyang kamay at sinabi. Hihihi. Kung ganun gusto ko sanang hilingin kay kuya na sabihin sa kanya na ayos lang na matalo ako kung makasalubong ko siya sa kompetisyon basta hindi niya ako masyadong pinapahiya. Sa totoo lang, kung sasabihin ng isa na medyo natatakot ako kay Liu Qing, matatakot ako sa kanya. Sa tingin ko, si Liu Qing ay maaaring nag-iisip din sa ganitong paraan. Awkward na nagsalita si Lin Shuya. Agad na tulala si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sinong mag-aakala na ang pinunong ito ng Wolf Teeth ng Inner Academy ay talagang ganito kay-tekot kay Zian? Tutulungan kitang sabihin sa kanya kapag nagkita tayo. Tiniis ni Xiaoyan ang pagtawa sa kanyang puso habang siya ay tumango. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lin Shuya matapos marinig ang tugon ni Xiaoyan. Isang ngiti ng pasasalamat ang ibinigay ng una sa huli bago pinagsalikop ang mga kamay at umalis. Nagpakawala ng mahinang tawa si Xiaoyan habang nakatingin kay Lin Shuya na tumalikod at umalis. Tunay na totoo na ang isang bagay ay sumusuko sa isa pa. Ang ika-4 na laban. Numero 15. Isang sigaw ang biglang umalangaw-ngaw mula sa mga upuan ng mga hurado nang si Xiaoyan ay bumantong hininga, dahilan upang siya ay bahagyang nagulat. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo, para lamang makita ang bahagyang nakangiting titig ni Su Chen na binaril patungo sa kanya. Sa wakas ba ay turn ko na? Lumingon si Xiaoyan at ibinato ang kanyang tingin sa isang pares ng masasamang tingin na ibinato. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Battle Through the Heavens. Kabanata 560. Ruler Technique. Dalawang figure ng tao ang magkaharap mula sa malayo sa loob ng maluwang na arena. Ang isa ay itim, ang isa naman ay puti. Sila ay lumitaw na lubhang kapansin-pansin sa maputlang kulay abo na arena na ito.
Si Xiaoyan at Bai Cheng talaga. Ang dalawang taong ito ay nagbanggaan na naman. Hihihi. Ito ay magiging isang magandang palabas. Narinig ko na pagkatapos talunin ng mga kamay ni Xiaoyan sa huling pagkakataon, sinabi ni Bai Cheng sa iba na dahil naubos ni Xiaoyan ang Dragon Strength Pill. Ngayong nagkita na sila sa ganitong klaseng kompetisyon na hindi pinapayagan ang pagkonsumo ng medicinal pills, nagtataka ako kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang pagkawala. Sa palagay ko ay magiging napakahirap. Tinalo pa ni Xiaoyan si Cheng Nan noong itinaas niya ang kanyang fighting stage noong nakaraan. Siya ay isang elite na 6-star o 7 Dowling na may lakas na hindi mas mahina kaysa kay Bai Cheng. Ang sobrang siksikan na viewing gallery ay agad na nagpalabas ng maraming pribadong pag-uusap habang nakatingin sila sa dalawang taong nakatayo sa tapat ng isa't isa. Karamihan sa mga tao sa Inner Academy ay nakilala ang dalawang taong ito na minsan ay sumabog sa isang matinding away. Ang labanan sa fighting arena noong huling pagkakataon ay itinatag ang posisyon ni Xiaoyan sa strong rankang. Gayunpaman, medyo nabawasan ng kaunti ang reputasyon ng natalo na si Bai Cheng. Madalas umanong mag-cross ang landas ng magkaaway, at ngayong muli silang nagkita ay tila may bigat ang kasabihang iyon. Hindi natin si Xiaoyan sa mga pribadong pag-uusap na umusbong sa paligid niya. Bahagya niyang inikat ang kanyang kamay at ang kanyang malaking heavy Zuan ruler ay kumislap at lumitaw. Sa isang random na pagindayog, isang malakas na puwersa ang nabuo sa ilalim ng kanyang katawan, na hinihipan ang ilang alikabok sa lupa hanggang sa kumalat ito sa lahat ng direksyon. Pinanood ni Bai Cheng si Xiaoyan sa madilim at malamig na paraan. Nang makita niyang inilabas ng huli ang kanyang sandata, naglabas din si Bai Cheng ng isang mahabang maputlang dilaw na sibat. Ang katawan ng sibat ay nanginginig at nag-vibrate sa napakabilis na paraan. Kaagad, ang malabong mga anino na parang bulaklak ay nabuo mula sa sibat, na nilipol ang anumang bagay sa kanilang landas. Bagamat may bahagyang takot sa kaibuturan ng kanyang puso, ang takot na ito ay nawala kasama ng hangin sa sandaling ito. Sa kasalukuyan, maaari lamang niyang talunin si Xiaoyan upang maibalik ang lahat ng kaluwalhatian na pagmamay-ari niya sa nakaraan. Ang rangkang sa strong rangkang na natalo niya ay babalik din sa kanya. Kailangan kong talunin ang bastos na ito. Sa lahat ng paraan. Nagngangalit si Bai Cheng. Lalong nagdilim at nanlamig ang kanyang mga mata. Napagpasyahan na niya na gagamit siya ng anumang paraan para sa laban na ito. Ang lahat ng anumang mga patakaran tungkol sa hindi paghahatid ng isang nakamamatay na suntok ay maaaring mapunta sa impyerno. Ang nanalo ay ang hari at ang natalo ay ang tulisan. Hanggat nanalo siya, lahat ng tsismis ay otomatikong titigil. Sinulyapan ni Xiaoyan ang pabago-bagong mukha ni Bai Cheng na kalaunan ay naging isang madilim at solemn na tingin. Pagkatapos nito, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa mga upuan ng mga hurado. Dahan-daang tumayo si Su Chen nang maramdaman niya ang tingin ni Xiaoyan. Sa kanyang pagtayo, ang ingay sa stadium ay otomatikong hamupa. Tumingin si Su Chen sa lahat ng direksyon. Nang walang sinasabing anumang hindi kailangan, sinabi niya. Ang ika-4 na laban, magsimula. Sa sandaling tumunog ang kanyang boses, nag-init ang mga tingin sa stadium na nakatuon sa kanilang dalawa. Ang laban na ito ay marahil ang pinakakawili-wili sa mga unang laban ng strong ranking grand competition ngayong season. Siyempre, hindi lang ang mga tingin sa paligid ang nagbago. Si Xiaoyan at Bai Cheng sa arena ay nagpakawala rin ng mabangis na aura sa sandaling ito. Isang berde at isang kulay dilaw na Dao Qi ang lumabas mula sa kani-kanilang katawan ng dalawa, na pumulupot sa kanilang dalawa. Ang dalawang nakaka-pressure na atmosfera na nilikha mula sa malakas na Dao Qi na kumalat, ay naging dahilan upang huminga sa matamlay na paraan ang ilan sa mga estudyante na medyo malapit sa fighting stage. Talagang karapat-dapat silang maging eksperto sa strong rankang. Ito ay hindi lamang isang antas na mas mataas kaysa sa ilang mga laban kanina. Tahimik na nagpupuri sa kanilang mga puso ang mga nakapaligid na estudyante habang nararamdaman nila ang kumakalat na puwersang pangdiin. Bahagyang inikat ni Xiaoyan ang kanyang leeg. Ang mga alon ng malakas na Dao Qi ay mabilis na dumaloy sa loob ng kanyang Qi paths, na nagbibigay sa bawat bahagi ng kanyang katawan ng walang tigil na lakas.
Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang heavy Zuan ruler habang ang kulay berdeng Daochi ay nananatili sa ibabaw nito. Paminsan-minsan, magkakaroon ng lubhang malabong berdeng kulay na apoy na panla na tumataas. Sa bawat oras na sumisibol ang maliit na apoy na ito, pansamantalang masisira ang hangin sa paligid. Hindi ito mararamdaman ng isa maliban kung ang isa ay may napakatalam na mga mata. Inangat ng dalawa ang kanilang mga ulo, at 4 na mata ang nagtama sa arena. Kumikislap kung saan-saan dahil ang bawat pares ng mga mata ay naglalaman ng malamig na lamig. Ubo. Habang ang 4 na pares ng mga mata ay nakatutok ng mahigpit sa isa't isa, isang napaka-tense na kapaligiran ang kumalat mula sa kanilang mga aura. Nagpatuloy ito ng halos 1 hanggang 2 minuto bago tumunog ang ubo sa labas ng arena. Sa wakas, ito ay naging dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo, naganap na nagpasabog sa sobrang tensyon na kapaligiran. Ang 2 figure ng tao na natakpan ng makapangyarihang Daochi ay halos pumutok ng sabay-sabay na parang mga palaso sa sandaling tumunog ang ubo. Dahil sa kanilang napakabilis na bilis, nagresulta ito sa maraming tao sa labas ng arena na tanging 2 malabong anino lamang ang nakakakita ng paputok na pasulong. Sa wakas, lumitaw sila tulad ng mga meteorite. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang hindi mapapantayang malakas na puwersa ng pagmamadali habang sila ay marahas na nagbanggaan sa gitna ng arena, na tila nakakagulat sa mata. Ding! Nagdaan ang 2 malabong figure ng tao sa gitna ng arena. Ang matalas na mahabang sibat ay tumusok sa paraang parang kidlat. Gayunpaman, madali itong naharang ng itim na pinuno na makapal na parang kalasag. Agad na lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Isang maliit na pabilog na enerhiyang alon ang kumalat sa punto ng pakikipag-ugnay. Sa sandaling ang mga figure ay nag-cross sa isa't isa, isang walang ekspresyong Xiaoyan ang marahas na pinaikot ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay sa isang reflexive na paraan. Ang malakas na hangin na dinala sa mabigat na pinuno ay napunit sa hangin. Isang malakas na huni ng hangin ang nagdulot ng matinding kirot sa eardrums ng lahat. Ding! 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 Habang iniindayog ang mabigat na pinuno, pilit na iniikot ni Bai Cheng ang kanyang katawan. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay sumasabog ng mahigit 10 beses sa isang maikling sandali. Ang bawat sibat ay dumapo sa isang lugar sa mabigat na pinuno. Ang malinaw na tunog na iyon ay halos pinagsama-sama sa isang tono na lubhang maayos. Kumpara sa huling pagkakataon, si Bai Cheng sa pagkakataong ito ay medyo lumakas. Hindi mabilang na mga tao sa viewing gallery sa labas ng arena ang nagpakita ng nagulat na mga ekspresyon habang pinagmamasdan nila ang kumikislap na mga figure ng tao sa arena. Sa kanilang paningin, tanging mga sparks lang ang nakikita ng karamihan sa lahat ng direksyon at mga figure ng tao na nakarating sa kanilang destinasyon sa isang iglap habang nagsasalpukan ang mga sandata ng dalawa. Mukhang naging mas malakas si Bai Cheng kumpara sa huling pag-away nila. Pinagmasdan ni Lin Shuya ang matinding labanan sa arena mula sa mataas na plataporma bago biglang kumunot ang kanyang mga kilay at sinabi ang kanyang iniisip. Talagang mas malakas siya. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi siya nakakain ng kahit anong medicinal pill. Sa halip, parang nalampasan niya ang isang level. Sumagot si Yan Hao sa malalim na boses. Mukhang nakakuha talaga siya ng ilang mga benepisyo mula sa pagkatalo ni Xiaoyan sa huling pagkakataon. Ang maselang kamay ni Han Yu ay may hawak na sinulid ng mahabang kulay pilak na buhok habang siya ay mahinang nagsasalita. Ito ay isang maliit na pag-unlad. Ang pagkatalo ay nagdulot na ng anino sa kanyang puso. Kung talagang kaya niyang talunin si Xiaoyan sa pagkakataong ito, hindi lamang niya aalisin ang anino na ito, ngunit ang kanyang lakas ay maaaring tumaas din ng husto sa hinaharap. Kung siya ay matatalo pa rin, malamang na magpakailanman siyang titigil sa Daoling class. Mahinahong hinulaan ni Lin Shuya. Mukhang medyo mahirap iyon. Isang napakaliit na ngiti ang lumitaw sa cool na mukha ni Han Yu. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa itim na anino sa arena na parang uod sa tarsal bone. Sinabi niya. Sa loob lamang ng 2 maikling buwan, si Xiaoyan ay naging 3-star Daoling. Ang bilis na ito ay matatawag na numero 1 sa buong Inner Academy. At saka, ang bilis ng kanyang paggalaw.
Malamang na siya ang una sa sinumang mababa sa klase ng dawang. Nilin Shuya ang kanyang mga kamay. Noon, nasaksihan niya ang bilis ni Xiaoyan, kaya hindi niya naisip na walang laman ang mga salita ni Han Yu. Sa mga tuntunin ng bilis, kahit na siya ay malamang na hindi makakalaban ni Xiaoyan maliban kung ipinakita niya ang napakalakas na mga pakpak ng Daoqi. Ilang mga pag-iisip din ang gamulong sa puso ni Xiaoyan sa arena habang nag-uusap ang ilang tao. Bilang taong personal na nakipagpalitan ng suntok kay Bai Cheng noon, malinaw niyang naramdaman kung gaano kalakas ang taong iyon ngayon. Gayunpaman, ang huli ay hindi maituturing na isang banta sa kanya. Noon, si Xiaoyan, nakaka-advance pa lang sa Daoling class, ay umasa sa Skyfire 3 Mysterious Change para magkaroon ng kwalifikasyon na makabangga kay Bai Cheng. Ngayon na siya ay umabant na sa isang 3-star Daoling, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Higit pa rito, sa pamamagitan ng paghiram ng espesyal na epekto ng Flame Mantra Chi Method, hindi siya matatalo kahit na makipaglaban siya sa isang ordinaryong 5-star Daoling. Idinagdag ito sa kanyang pisikal na pinalakas na katawan at sa 3,000 lightning movement, ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagawa ng makasali at lumaban kay Bai Cheng nang hindi gumagamit ng Skyfire 3 Mysterious Change. Hindi nakapagtataka na may tiwala ka. Talagang nakalusot ka ng isang antas. Gayunpaman, hindi sapat na umasa lang dito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Xiaoyan. Biglang tumutok ang kanyang isipan, itinoon ang buong atensyon sa pinuno. Ang pakiramdam ng eksena kung saan ang mga alon ng puno ay umalingaw-ngaw sa napakalaking paraan na paulit-ulit na nag-flash sa kanyang isipan na parang bumalik siya sa malalim na kabundukan. Sa kanyang paglubog sa kalaliman na ito, ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay ay biglang tumusok. Isang pares ng ruler shadow ang nahugis sa hangin bago biglang nagbago ang trajectory nito. Ang orihinal na mabigat, napakalaki na pinuno ay talagang parang ordinaryong sibat sa kamay ni Xiaoyan sa sandaling ito. Ang antas ng liksi nito ay talagang hindi mas mahina kaysa sa mahabang sibat sa kamay ni Bai Cheng. Habang sumasayaw ang mabigat na pinuno, mahina itong nagmamay-ari ng paulit-ulit na matagal na pag-atake. Habang umiikot ito, ang mahabang sibat ni Bai Cheng ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makalabas. Sa sandaling nagbago ang ruler technique ni Xiaoyan, biglang tumunog ang ilang mga tandang mula sa mataas na plataporma at mga upuan ng mga hurado. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Siyempre, hindi katakataka na ay lahad nila ang mga ekspresyong ito dahil sa eksenang ito. Kung ikukumpara sa naunang pag-atake ni Xiaoyan, na gumamit ng malalaking galaw at ganap na umasa sa paraan ng paggamit ng isang suntok para masira ang 10 iba pa, ang kasalukuyang ruler technique na ito ay tunay na nagdala ng ilang kasanayan. Bukod dito, ang kasanayang ito ay napakalalim. Bilang kalaban ni Xiaoyan, naramdaman ni Bai Cheng ang pagbabago sa ruler technique ni Xiaoyan na pinakamalinaw. Mas lalong naging pangit ang ekspresyon niya. Sa paghahambing ng dalawa, ang tanging bagay na kayang talunin ni Bai Cheng si Xiaoyan ay ang kanyang personal na lakas at ang paggamit ng kanyang mapanlinlang at sopistikadong spear technique. Gayunpaman, ang una ay halos ganap na na-offset sa ilalim ng abnormally strong chi method ni Xiaoyan habang ang ruler technique na kasalukuyang ipinapakita ni Xiaoyan ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa kanyang spear technique. Ang pinagsamang dalawa ay tila nagtutulak para sa isang napakalaking tagumpay sa pabor ni Xiaoyan. Galit na nanlaki ang mga mata ni Bai Cheng. May malabong kabangisan na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay parang isang makamandag na ahas na na-corner, tumatalon ng random sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa huli ay mahigpit itong idiniin ng mabigat na napakalaki na pinunong iyon, at hindi niya matitinag ang huli kahit paano niya hinugot ang sibat. Upang gumamit ng spear technique sa buong potensyal nito ay nangangailangan ng ilang distansya. Ngayong naipakita na ni Xiaoyan ang kanyang teknik, ang pag-atake mula sa mahabang sibat ay karaniwang nawala ang kalahati ng talas nito. Si Bai Cheng ay nasabit kay Xiaoyan sa loob ng ilang minuto. Unti-unting namumula ang kanyang mga mata at biglang lumabas ang bangis sa kanyang mga mata. Sumigaw siya ng malakas sa kanyang puso. Lalaban ako. Habang tumutunog ang sigaw, ang kamay ni Bai Cheng ay biglang tumama sa hawakan ng sibat. Ang mahabang sibat ay bumaril,
patungo sa puso ni Xiaoyan. Ang pag-ataking ito ay walang awa. Kung si Xiaoyan ay sa kasamaang palad na tamaan nito, malamang na siya ay papatayin kaagad. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan. Inalog-alog niya ang kanyang braso at ang mabigat na pinuno ay umikot pabalik, lumitaw sa kanyang harapan sa isang iglap at hinaranggan ang mahabang sibat na iyon. Ang lakas na nakapaloob sa sibat ay nagdulot kay Xiaoyan na mabilis na umatras ng 2 hakbang. Pinatatag ni Xiaoyan ang kanyang paa at itinaas ang kanyang ulo. Nagulat siya nang matuklasan na ang ekspresyon ng kasalukuyang Bai Cheng ay naging kakaibang kulay dugo. Binigyan ni Bai Cheng ng mabangis na ngiti si Xiaoyan. Napakakapal ng kanyang boses na tila na ililipat mula sa malalim na ilalim ng lupa, na naging sanhi ng pagtayo ng mga balahibo ng isa. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nakakaalam ng isang lihim na pamamaraan para pataasin ang iyong lakas. Ngayon, lubusan kitang pipilian, munting bastos.